The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Mayong hapon sa tanan naton nga mga kauturan kag mga kabyanan sa Ginoo. So sining hapon, diri naman kita sa aton programa The Living Word. Ang nagabot sa inyo kada Miyerkules alas 3 tugto alas 4 sang hapon. Kag sa sining hapon inigyapon ang inyong abyan Pastor Peter M. Arbolario sang Malay Gospel Baptist Church sa Cubay Shore diri sa Malay, Aklan. Kag sa liwat aton gid ginapasalamatan ng Ginoo nga sa sining hapon makapadayon kita sa aton programa kag aton gid nga ginasulit ang pagtamyaw sa tanan naton nga mga suki, mga tagpalamati sa sini nga programa The Living Word. Kag kabay nga ang pagpakamaayo kag bugay sa Ginoo yara gid sa inyo nga tanan sa sini nga hapon. Kag gapasalamat kita nga ginatagan kita luwat sang sini nga pribilehiyo nga through this radio station makatudlo kita kag makabantala kita sa pulong sang Ginoo bangod ang aton Ginoo mismo ang naghatag sang sini nga mandato nga iya pulong dapat gid iwaragwag, dapat gid iwali o itudlo sa tanan nga mga katawan sa bilog nga kalibutan. Kay importante gid nga bahin sang aton kabuhi ang pulong sang Dios. Gani sa sining hapon sa aton programa The Living Word kung sa binisaya pa ang buhi nga pulong. Kag ang buhi nga pulong The Living Word is the Bible. God's Word. Ang Biblia nga mo ni ang pulong sang Dios. Kani sa aton nga padayon sa pagtuon kag pagpamalandong sa mga kamaturan nga ginatudlo sang Dios nga naghalin sa yabalan nga kasulatan magapangamuyo kita mangayo kita sang kaalam nga langitnon nga ihatag sang Ginoo sa aton sa sining hapon agudto nga ang talakayon naton aton gid nga maintindihan kag labaw sa tanan ma-apply gid naton sa aton nga mga kabuhi. Gani sa sining aton magapangamuyo kita. Langit nun kag may gugmaan namon nga may Dios nga labing gamhanan, Dios nga tagiya sang amon kabuhi. Sa sining hapon Lord nagapalapit kami sa imo. Kapasalamat kami sa sining nga kaygiyonan nga saliwat. Makatuon kami sang imo mga pulong paagi sa radio, paagi sa live streaming. Gani Lord ang amon pangamuyo, ikaw ang magpanghikot, ikaw maghatag sa amon sang kaalam nga naghalin sa imo nga ang mga talakayon namon sa sining hapon amon gid nga maintindihan kag mapuslan gid namon sa amon pagpangabuhi sa adlaw-adlaw bangod ang Biblia mismo nga imo pulong mapuslanon gid sa amon pagpangabuhi. So Lord, salamat nga ang imo pulong ginbili nimo sa amon para amon ning amon nga manginbastihan sang amon nga ginagawi sa amon mga ginahimo sa adlaw-adlaw bangod amon gid na hibalan bilang amon Ginoo kag amon manunuga sang wala pa nimo tuga ang tao imo nangadaan nga plano nga ang tao nga imo tugahon makaangkon sang maayo nga kaimtangan sa pagpangabuhi. Kani naghatag kagid sa mga pagtudlo sa mga guidelines kag ini amo ang Biblia o ang imo pulong. Gani Lord, amon gid ginapangayo sa siningation nga kabay pa ang balang nga espiritu. Siya ang magahatag sa amon sang nagakaigo nga paghangop sa amon pag-umpisa sa mga bagay nga amon talakayon sa sining hapon. Ikaw ang magpakamaayo sa tanan namon nga mga kaabyanan, mga kauturan nga nagapakig-upod sa sining nga programa The Living Word. Salamat gid Lord. Ni amon pangamuyo in Jesus name. Amen. Okay, so sa siningat yon mga kauturan kag mga kaabyanan, ang
topic o ang subject na talakayo naton sa siningapon is about the supremacy of the grace of God. The supremacy of God's grace. Kung sa aton pa, ang pagkalabaw sa tanan, sang bugay sang Ginoo, nga naangkon naton sa aton kabuhi, sa tong tion nga kita nagtuo sa kay Kristo Jesus, sa tong tion nga kita nagdesisyon nga aton siya tuuhan kag batunon sa aton kabuhi. Ang hambal sa balaan nga kasulatan, nangin anak na kita sang Dios kag naangkon naton ang kaluwasan. Kani mo ni ang aton pamalandungan, aton pagatun-an sa sini nga hapon. Kag ang pinaka scripture text naton makita sa ginsulat ni Apostol Pablo para kay Tito, o sa English ang iya pangalan Titus. Kay si Titus, isa ka alagad man sang Dios, nagapangabudlay sa isa ka simbahan sa lugar sang Creta, kag bangod bunga siya sang ministry ni Apostol Pablo, sang naibalaan ni Apostol Pablo nga mayara nga ministry si Tito bilang iyang bunga sang iya nga pagpangalagad sa Ginoo, pagwali sa mga balita, isa nga lalabot sang kaluwasan, sang mensahe sang kaluwasan, amo si Titus o si Tito. Kani sang nahibalaan ni Pablo nga may mga ginatubang siya nga mga problema na nungod sa pagdumala niya sa isa ka local church sa lugar sang Creta, iya ginsulatan bilang pagpahanumdom nga kag pag-encourage, pagpatag sing kabastog luwat sa kay Tito para magapadayon sa iya nga ministry dito sa lugar sang Crete o Creta. So amoy ni ang unod sang sini nga libro sang Titus, sulat ni Apostol Pablo para malaygayan niya kag ma-encourage niya luwat si Titus nga yara na sa kaimtangan nga daw na discourage na. Daw na nagpaluya na sa iyang mga bulaton o sa ministry nga tugyan sa iya sang Ginoo. Kani akon basahon diri sa Titus chapter 2 verse 11 up to verse 12. Ang hambal diri sa English nga Bible, verse 11 hasta sa 12, ang hambal, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world." Sa Ilonggong Biblia, aton man diri basahon, Tito 2:11 tubtob sa 12, ang hambal, "Kay ginpahayag sang Dios ang iya kaayo para sa kaluwasan sang tanan nga mga katawan. Ina nga kaayo nagatudlo sa aton sa pagsikway sang pagkabuhi nga di Dios nun, kag sang kalibutanon nga mga kailigbon, kag sa pagkabuhi sa sining kalibutan nga may pagpugong sang kagalingon, matarong kag Dios nun." Okay, so mga kabyanan kag mga kauturan, namoy ni ang pagpahayag sa pulong sang Ginoo nga aton basihan sang aton pagtuon kag pagpabalandong sa sini nga hapon. Ang hambal, ginpahayag sang Dios ang iya kaayo. Ang ginatukoy di sa English ang word ang iya kaayo, it is grace, no? Sa English word grace. So kung aton gid one word lang ang kaayo nga binuhat sang Dios sa aton nga amo ang grace sa English, kundi ang kung sa Tagalog pa biyaya, kung sa Ilonggo bugay. So sa manut nga pulong, ginpahayag sang Dios ang iya bugay para sa aton kaluwasan. Kag take note ang hambal diri sa tanan nga mga katawan. Kani diri naton makita nga ang Dios
ginhigugma niya gid ang tanan nga tao sa kalibutan, kagagan gani iya pahayag ang iyang bugay, ang iyang pagkaayo paagi sa pag-offer sang kaluwasan. Ganyan mo na nga ang kaluwasan libre nga regalo sang Dios sa aton, amo ang aton kaluwasan paagi sa bugay sang Dios. Kaya mo man na ang ginhambal sang Ephesians chapter 2 verse 8 up to verse 9, no? Sa English, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So naluwas gid lang kita bangod sa kaluoy o sa bugay sang Dios. Kani mo ni nga libre ni, pero depende sa tanan nga tao kung batunon niya o hindi. Hindi maangkon ang ini nga libre nga dulot sang Dios para sa aton kaluwasan kung hindi batunon sa ginaofiran nga mga katawan. Gani kinanglan gid nga batunon. Wala bayad, pero may bili. Gani ang kaluwasan nga naangkon naton sa tong adlaw nga kita nagtuo kag nagbaton sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag aton manluluwas, libre nga aton nabaton, pero may bili, ginbayaran ini ni Kristo Jesus. More than 2,000 years ago, dito sa krus ang Kalbaryo, ginhatag niyang iya kabuhi para sa aton, nagpalansa sa krus, agud to matubos kita sa aton nga mga kasalanan. Kani amuna nga libre ang kaluwasan, pero depende sa tao kung batunon ang ini nga offer sang Dios sa kaluwasan o kung hindi. So sa sini nga hapon ang aton gid diri nga pagtalakay nakapokus sa sining pulong nga grace kag masaminan ni naton na batian bangod isa sang pinakabantog nga topic nga makita sa Biblia o kung sa pulong sang Dios is about the grace of God. Gani when talking about the grace of God, isa ka bagay nga mahatagan naton sang pagtalupangod amo nga ang aton kabuhi, makakabuhi lang kita sang ginatawag nga righteous life o kung matarong nga pagpangabuhi bilang isa ka pamaagi o isa ka proseso kag ini nag-umpisa paagi sa bugay sang Dios. That's why ang hambal, living a righteous life is a process that is begun by the grace of God. Kani hindi kita makakabuhi sang matarong nga pagkabuhi without the grace of God. Kaya mo ni nag-umpisa ang righteous life sa isa ka tao sadtong tion nga bato niya ang regalo sang Dios sa kaluwasan paagi sa bugay sang Ginoo mismo. That's why isa sang kamaturan nga when talking about salvation and transformation occur by God's grace, and that because of our good works. Amoy ni ang isa ka klaro nga bagay nga pirmigid gina remind sa balaan nga kasulatan kay damo sa mga katawan nga kung naglisa sa sini nga kamaturan kay may madamo nga mga pagpati subong nga makita sa madamo nga mga katawan nga ang kaluwasan nila na ang kuno nila ginabase nila sa ilang nga mga binuhatan, sa ilang nga mga good works, na angkon nila sa kun ano nga mga achievements, pero ginsabdong ang ini nga mali nga pagpati bangod ang hambal sa Biblia, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy. Ang ginatukoy, God's mercy on us. Bangod gidang sa kaluoy sang Dios, naluwas kita. Kani wala gid kita sang credit when talking about sa kaluwasan. Wala gid kita sing masiling maipabugal sa Dios sa pag-abot sang adlaw nga kita mag-atubang sa iya didto sa langit. Pag kung pamangkuton niya kita, ang iabi pamangkot nga diri ikaw sa langit. Hindi pwede naton maisabat. It is because kasang dito pa ko sa duta, I am a good person.
maayo ako nga tao. It is because nga sang dito pa ako sa duta, manami ang mga achievements ko. Madamo ako sa mga naobra nga mga maayo nga mga bulaton nga nakakontribute sa kaayuhan sa komunidad nga akong ginhalinan. Hindi pwede na naton mahambal. It is because nga maangkon lang naton ang kaluwasan, hindi bangod sa aton abilidad, hindi bangod sa aton nga achievements, hindi bangod sa aton nga mga good works, kundi it is by the grace of God that we are saved. Ang gingamit ang aton pagtuo. For by the grace of God you are saved, no? Not of works, lest any man should boast. And ang hambal, not of works. No? Hindi bangod sa aton nga mga binuhatan. Kay base bala ang hambal ni Apostol Pablo, lest any man should boast. Kay base magapabugal ang tawagan niya muna nga when talking about sa aton kaluwasan, hindi gid kita makapabugal. It is because nga 100% ang kaluwasan is God's work. Buhat sang Ginoo, hindi aton buhat. Okay, so amo ni ang aton diri nga talupang doon sa sining hapon. That's why ang Biblia, the Word of God, uses different words to refer to the grace of God. And so madamo sang iba-iba nga mga pululungon ang gingamit kon maghambal sa bugay sang Dios. Ang isa diri ang sa English word bala nga undeserved favor of God. Undeserved favor. Ang pabor bala, ang maayo nga bagay nga ginhimo sang Dios sa aton nga hindi naton ma-ascribe it nga sa aton kaugalingon bangod sa aton nga pagkabuot, sa aton pagkaayo. Minsi undeserved favor, ang pabor sang Dios nga hindi pwede naton bayaran. Kay siya mismo ang naghimo sini sa aton kabuhi. Ang butsilingon, when you say undeserved favor, this is a kindness granted by a superior to a subordinate. Kung sa kwan pa bala kung nagatrabaho ikaw, kag ikaw may superior, may boss ikaw, may imo nga chief o kung imo nga head sa sina nga ginatrabahoan nimo, siya gani ang butsilngon, siya ang imo superior kag ikaw subordinate. So ang undeserved favor, ang maayo kag ang kaayo nga ginhatag sang imo nga superior bilang isa ka subordinate, gani ginahambal na undeserved favor. So amo ni isa ka bagay nga makita naton, the one who receives the favor is unworthy. Gani amo ni nga when talking about undeserved favor, ang nakabaton sang sini nga pabor, hindi siya takos. Unworthy. The one who receives the favor is unworthy. We who are sinners receive this favor from our holy God. Kanya mo ni ang klaro nga kamaturan ginatudo sa Biblia na sa tanan nga mga Kristohanon nga ready na magpalangit kag nagahandom na sang lugar nga amo ang final home sang tanan nga mga tumuluo. Makita naton nga amoy ni ang isa ka pabor nga o kung when talking about favor, maayo nga bagay nga nahimo sang Dios sa aton kabuhi, labaw sa tanan nga mga butang nga aton gina-enjoy sa aton pagpangabuhi, ina wala siluan kundi amo ang grace o kung ang grasya o kung ang bugay o ang biyaya kung sa Tagalog pa, biyaya ng Dios. We are unworthy, hindi gid kita takos nga himuan sang Dios sang sini nga pabor nga luwason niya kita. Kay according to God's word, tinatudlo mismo sa Biblia nga mahigko kita sa taubangan sang Dios bangod sang aton kasalanan. Ginasulit naton diri pirmi sa aton nga programa The Living Word nga ang kamaturan nga ginatudlo sa Biblia ang Romans 3:23
For all have sinned and come short of the glory of God. Kita tanan, ang tanan nga tao sa bilog nga kalibutan, nakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios. Ang butsilingon, why gid kita sang mga pwede nga obrahon nga makaabot kita sa talaksan sang Dios when talking about sa pagkamatarong o kung righteousness ang pagambalan. Okay, so amo ni ang una nga term o unang word when talking about the grace of God, mabatian naton permi undeserved favor. And then ang isa pa ka English nga phrase about sa grace, tinatawag man ni sang iban mga Christian author, mga Bible expositor nga when talking about grace, it speaks about the covenant love. When you say covenant love, this is a love that makes a covenant or a promise that God Himself established a covenant with us. A love that makes a covenant or a promise God Himself established a covenant with us. So, covenant with us kay amo ni ang pagpahayag sa balang nga kasulatan nga ang Dios siling ni Apostol Juan, God is love. Ang Diyos gugma, kag bangod ang Diyos gugma, ginpahagyan niya paghigugma sa aton, kag sa tong tiun nga kita nagbaton, nagtuo sa iya, terminaton digid ang pinakabantog nga statement nga ginhambal sang balaan nga kasulatan about the greatest love, ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. So, covenant love. And then, ang isa pa, English phrase, when talking about the grace of God, ginatawag man ni nga divine mercy. Diyos nun nga kaluoy sang Diyos nga ginpahayag sa aton. This is the expression most often mentioned in the Bible to refer to the grace of God. So ang divine mercy, ang Diyos nun nga kaluoy, ang kaluoy nga naghalin sa Diyos, nga ginpahayag sa tanan nga mga katawan, in spite sang kamaturan nga kita, hindi takos nga pagahigugmaon, hindi takos nga pagahatagan sang pabor sang Diyos. Bangod, kung si Propeta Isaias pa ang mag-describe sang aton kaimtangan bilang mga makasasala, hambal sa Biblia nga we are an abomination to the Lord. Mahigko kita sa tubangan sang Diyos. Halin sa aton nga alimpudwan sa aton ulo, pakadto sa aton dapa-dapa, bangod sang aton nga pagkamakasasala, wala sing makita nga malimpyo nga bahin sang aton kabuhi. Because we are all sinners. Mahigko kita. Ang hambal gani ni Isaiah, even our righteousness were just like filthy rags in His sight. Ano ang butsilingon? Bisan pa ang aton ginaklaim nga mga matarong nga mga ulubrahon, mga good works naton, because of our being sinful, of our being sinner in the sight of God, ang hambal sa Biblia, ang aton nga ginaklaim nga daw mga righteousness, mga righteous works nga ginaobra naton, ang hambal, mga mahigko nga trapo sa tubangan sa Ginoo, filthy rags in the sight of God. Gani, wala gid kita sang maipabugal sa Ginoo when talking about sa aton nga kaimtangan nga sa tong adlaw nga ginbaton naton si Kristo Jesus bilang aton ginugag aton manluluwas, na angko naton ang kaluwasan kag nangin anak na kita sang Dios. So naluwas kita, nangin anak na kita sang Dios, hindi kita makapabugal nga bangod sang aton nga hinimuan. Kaya ang hambal sa Biblia, we are not worthy. We are all sinners. Kani mo niya ang isa ka phrase sa English, sang word nga grace, nga ginatawag divine mercy. The expression most often mentioned in the Bible to refer to the grace of God.
mercy is not only sympathy. Muna nga ang kaluoy sang Dios hindi lang ni nga nakipagsimpatiya siya. Iba ang mercy, iba ang sympathy. Ang sympathy kung kisa may ara ka nga nabatyagan nga kaluoy pero hindi mo mahimo because of limitations. May limitasyon kita. Pero ang mercy is an action nga bangod sang kaluoy may ginhimo ang Dios. Kagamuni ang kapayagan sang John 3:16. Ang pagpahayag sang John 3:16, for God so loved. Pero wala lang naguntat. Ginigugma kita sang Dios, gani bangod sang iya pagigugma sa aton, may ginhimo siya. Ano ang ginhimo sang Dios? He sent His only begotten Son. Muna nga ngambal, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, amo ni ang mercy nga word. Nakabatyag sing kaluoy, pagkatapos nga naluoy, may ginhimo nga isa ka bagay. Tag-ina amo ang ginhimo sang Dios nga naka-record sa John 3:16. Bangod siyang iya kaluoy sa aton, bangod siyang iya pagigugma sa aton, ginhatag niya ang iya kaisa-isa nga anak nga mo si Kristo Jesus, nga ang hambal, ang bisan sino nga magtuo sa iya, may kabuhi nga walay katapusan. That's why in the Bible, the word for mercy is equivalent to the word used for womb or uterus. Nasa diin bala ang mga lapsag where babies are formed. Ang taguan kan sang mga babae nga dira ara dira ang womb, ara ang ginaproseso ang pagguwa sang isa ka lapsag sa sina nga womb, nga samtang yara dira makita naton nga ang hambal ni sang isa ka Christian o kon Bible expositor nga daw ginpaanggid kita dira sa sina nga bagay nga ara kita sa taguangkan sang aton nga iloy pagkatapos sang buwa na naton sa taguan kan o kun sa tiyan o kun sa womb sang aton nga mga nanay, naangko naton na ang kabuhi. That's why mercy creates a new life in everlasting and establishes a new hope. Kay pag nakagwa na sa taguan kan sang womb sang isa ka nanay, ang isa ka bibi nagagulugan, na-establisher na ang bag-o nga paglaom, may kabuhi na. Kag madamo na sang mga bagay nga pagalauman nga mahimo bangod may yara na nga kabuhi. So, undeserved favor, covenant love, divine mercy, nagahambal sang the grace of God encompasses all of this. Sa aton ginbasa to kay na in Titus chapter 2 verse 13 to 14, it says sa isa ka version sang Biblia nagambal, waiting for our blessed hope, the appearing in the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession who are zealous for good works. So, amo ni ang pagpahayag sang pulong sang Dios when talking about sa bugay sang Ginoo. Kay importante gid hambal nakon kay na nga importante nga mahibalan naton ang ini nga klaro nga pagtudlo sa balan nga kasulatan. It is because nga kung may pinakadako pa nga need ang mga katawan sa bilog nga kalibutan, inaamo ang kaluwasan, salvation of our souls. No? We need to be saved. Kay mahambal naton bala nga ano ang pulos nga nagkabuhi kita sa sining nga kalibutan pagkatapos hindi man lang kita maluwas.
Kay ang hambal sa Biblia mismo ginatudlo nga ang tanan nga wala pa relasyon sa Dios bangod wala pa nagtuo sa kay Kristo Jesus, wala pa ginbaton si Kristo Jesus sa iya kabuhi, ang hambal sa Biblia magakadtugid sa damnation, eternal damnation, and that is ang kalag sang isa ka tawo nga magakadto sa lugar nga ginatawag impyerno. Walay katapusan nga pag-antos, may dabdab, may kalayo. Gani mo niya nga aton diri nga matalakay sa sini nga hapon kag sa padayon naton nga pag usisa nanungod pagid sa pulong ni nga grace o kung bugay sang Dios, madamo pagid nga mga kamatuoran ang aton diri nga makuha. Muna gani nga bangod sa bugay sang Ginoo, importante ang aton nga response. Importante nga may ara gid kita man nga himuon. Kay when talking about sa kaluwasan, kung nanungod sa kaluwasan ang pagabalan o salvation, ang Diyos may ginhimo na, natapos niya na. So ang masunod nga pamangkot, ano naman ang aton niya nga response sa grace of God? Ano naman ang dapat naton buhaton sa ginhimo sang Dios more than 2,000 years ago dito sa krus ng Kalbaryo, kay amo tong ginatawag the greatest manifestation of God's grace is in the cross of Calvary. Muna nga mahambal naton ang gugma sang Dios, mataga naton sang term o mataga naton sang title, Calvary's Love. Pagigugma nga naghalin sa Kalbaryo. The place nga kundiin si Kristo Jesus dito ginlansang. Recorded sa history sang kalibutan. Sobra na 2,000 ka tuig ang nagligad. Gani ginhimo na sang Dios ang para sa aton kaluwasan, kinanglan ang aton na nga response. Our response to the grace of God is the transformation of our lives. Ang pinaka manami nga response naton sa bugay sang Dios nga ginpahayag niya sa bilog nga kalibutan amo ang transformation sang aton nga mga kabuhi, ang pagbag-o. Ang kinanglan amo na gani nga ang isa ka tunay nga tumuluon ni Kristo Jesus, ang isa ka tunay nga Kristohanon, may natabo gid nga transformation. Transformation, pagbago, pagliso. Kay aton diri pirmiman gina-quote ang 2 Corinthians 5:17 sa ulado ni sang madamo nga mga Kristohanon, kag posible nga may mga kabyanan man kita sa siningapon nga nagapamati nga nakabasa kag nakasaulo sang sini nga bersikulo nga ang hambal sang 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Gani mo na ang hambal, therefore, basta gani magamit sang word nga therefore, it means that is a conclusion. Ang isa ka phrase nga ginpangunahan sang word nga therefore, it speaks about conclusion. Nga gani masambal naton ang 2 Corinthians 5:17, isa ka conclusion ni Apostol Pablo, kay ang tema, ang context amo ang nanungod sa kaluwasan o nanungod sang transformation. Nanungod sang ebidensya nga ang tunay nga Kristohanon kinanglan mayara nga pagbag-o sa iya kabuhi. Transformation. Gani ang aton diri nga talupang don sa sini nga hapon, makuha kita sang ginatawag ni acrostic o kung ang word bala nga imo i-explain paagi sa
For example, sa word ni nga grace, J, R, A, C, kag E. 5 ka letters. So, aton himuon sa sini nga hapon na isa-isa ho naton. Kung ano bala ang maging klaro sa aton nga maging response naton, maging action naton para sa bugay sang Ginoo nga ginpahayag sa aton kabuhi. Ganyan mo na nga, our response to the grace of God is to live out our faith by encouraging the following characteristics. So, the characteristics of the grace of God ang aton nga talakayon sa sini nga hapon. Diri naton kuhaon mismo sa the 5 letters of the word grace. Ang 5 ka litra nga yara sa pulong nga grace sa English. Okay, so ano ini? Amo ning aton nga tun-an kag talupang doon sa siningapon. Ang ginatawag na the characteristics of grace. Mga bagay nga dapat matabugid sa isa ka tawo nga nagaako kag nagambal nga ang bugay sang Ginoo nabaton niya na. Ang butsilingon sa isa ka tawo nga nagaklaim nga naluwas na, kinanglan ini nga mga characteristics of grace makita. Gani unahon naton. Liturgy. Grace, as what I have said, 5 ka letters. So, umpisa kita sa liturgy. Ano ang ginapahayag sang liturgy nga mahambal naton? One of the characteristics of the word grace. Para amuni ang aton response. Kay ang hambal, ginpahayag na sang Dios ang iya nga bugay para sa aton kaluwasan. So what will be our response? Okay, so ang una gid, ang liturgy, it speaks about godliness. Godliness is very important sa isa ka tawo nga naga-claim, nagaako nga siya tumuluo ni Kristo Jesus. O isa ka tawo nga nagaako nga siya Kristohanon. Christian. So, dapat amo gini ang makita. Godliness. Ang pagka-Diyos nun ay subong amo na niya ang kalibutan nga aton karon ginapuy-an when talking about godliness. Daw wala na ni sa bokabularyo sang madamo nga mga katawan. Labi na mga young people sa sininga panagon, wow, bangod sang nagatunga subong mga modern technologies. Ang pagka-Diyos nun, wala na. Nadula na gid. Gani amuning isa ka bagay nga dapat talupang doon sang tanan nga mga katawan nga kun ginaako naton nga kita nagatuo sa Dios, godliness must be visible sa aton nga kabuhi. Visible. When si visible, makita sa aton nga mga kabuhi ang pagka-Diyos nun. Ang pagka-Diyos nun. Godliness. Ang butsilingon, this means obeying the will of the one and only God. Godliness means obeying the will of the one and only God. The one and only God. Ang isa nga Diyos. Pamuna nga ang Diyos, God is one, pero nagpahayag sa 3 ka persona nga nakarecord man na sa Bible. Pamuna ginatawag na the doctrine of the Holy Trinity. Nga ang Diyos, isa, pero nagpahayag siya sa 3 ka persona. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gani amo ni ang butsilingon sang godliness nga ginatawag. Nga kung kita nagaklaim nga kita Kristohanon, kung kita nagaklaim nga tumuluo kita ni Kristo Jesus,
ang una gid nga dapat makita sa aton nga kinaiya nga karakteristik amo ang godliness. Sulito na kon godliness means obeying the will of the one and only God. Ang pagsunod sa kabubuton sang kaisa-isang Dios. Kabubuton sang Dios ang dapat gid matuman sa aton ginagawi, sa aton ginaobra kada adlaw. Our model for this is the Lord Jesus Christ Himself. Ang pinakamodelo naton, kag ang pinaka-example naton when talking about obeying the will of God, wala liwan kundi si Kristo Jesus. Siya ang aton nga modelo. Kaya sang nagkari siya sa sining nga kalibutan, Diyos siya nga nagpakatao. Sang ilan siyang siya sa cross, iyan na nahibalan, amo na ang mangin outcome sang iya nga pagkari sa sining nga kalibutan nga ilan siyang siya dito, pagapatyon siya. Pero amo na gani, bangod dua ang kinaiya ni Jesus Christ, He was the perfect man and perfect God. Sa iya nga pagkatao, pariyo man sa aton, nakabatyag man siguro sa tawhanon nga paghambal na daw makabatyag ka man sang kasakit sa ginatawag nga kamatayon. Pero ang pinaka-resounding victorious word nga gin-utter, nga ginhambal ni Jesus before siya dito ginlansang sa cross, ang pulong nga naglagunob dito sa hardin sang Getsemani, sang siya nagpangamuyo sa amay, nga sila niya, Father, not my will, but thine will be done. Amay, hindi akon kabubuton, kundi ang kabubuton mo ang matuman sa akon kabuhi. Kaya muna ang purpose kung nga nagpakatao si Kristo Jesus, nagkarisining nga kalibutan para magpasakop sa kabubuton sang amay. Kanya muna nga, He is our example when talking about humility, when talking about submitting to the will of God. The Lord Jesus is our example. So, muna ang una gid, godliness. When we obey the will of God, we are able to give up even our own intentions for His glory. Kung kita willing sa pagtuman sang kabubuton sang Dios, bisan pa ang aton sarili nga mga intention kadaw amuto ang luyag naton nga himuon, kung aton sundon gina kabubuton sang Ginoo, mahimo naton, i-give up naton ang ina nga mga bagay. Hindi ang aton nga intentions, hindi ang aton nga kabubuton, kundi ang kabubuton sang Dios para man sa iyagyapon nga glory and honor. Kani suliton ko ang hambal diri kanami ni nga praise nga dapat gid talupang don sang tanan nga mga Kristohanon. Ang hambal, when we obey the will of God, we are able to give up even our own intentions for God's glory. Wow. So, amugali ni ang Christian life. Muna ang ginpahayag man ni, bisan pa sa mga men and women of God nga nakarecord sa Bible. Ang ilang mga desire para sa ila sarili, ila gin-give up kag nagsunod sila sa kabubutos ng Diyos sa ila kabuhi. Kani amo ni ang una gid, letter J is godliness. And then ang letter R. What is the letter R sa word nga grace? Ano bala ang gina-represent sini nga characteristics? Okay, so ang first, godliness. Ang letter R is righteousness. Righteousness. When say righteousness, ang pagka-matarong. Gani kung may matarong pangatao sa sini nga kalibutan, inaamo ang mga Christians. Ang mga tao nga nagahimo sa mga righteous things are those people who have relationship with the Lord Jesus Christ.
Ato ba lang nakabaton tudtuod gid sa Ginoo atong nagtuo gid tudtuod sa Ginoo. Amo ini ang isa sa mga bagay nga response naton sa grace of God. Ang una, godliness. Ang ikadua, righteousness. So G and R. Ang righteousness means having good relations with others and being concerned for their welfare. So nagakulugan ang word ni nga righteousness ma-apply naton sa aton kabuhi bilang mga Kristiyanon nga ini nagakulugan sang maayo naton nga relasyon sa aton nga mga isig katawo sa aton kapwa. Kag concerned for their welfare. Kung kisaya aton lang sarili, kung kisa ang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nalipatan naton ang kamaturan nga ang napulo kasugo ginkumpak ni Jesus, no? Sa duha na lang. Love God, kagason, love others. Higugma man ang imo isig katawo, higugma man ang imo kapwa. Kay kung wala ini ginahimo, biktima kita sang kabuhi nga ining word bala nga selfishness. Ang pagkamaiya-iyahon, ang pagkadalok, nga ang focus lang permi self. Ako. Okay, so amo ni karon ang sistema. Gani selfishness is being self-centered. Righteousness is being other-centered. Wow. Kanami nga mapamalandungan naton siningapon. Sabi na sa aton mga kauturan nga mga tumuluo ni Kristo Jesus. Amo ni ang dapat nga makita gid righteousness. Gani ang selfishness being self-centered. Ang righteousness other-centered. Being other-centered does not discriminate according to political or ideological views. And so kisa may nagakatabo sa aton nga sosyedad subong sabi na bala kon tion sang eleksyon daw ang loyalty na naton gani sometimes nakuha na sa Ginoo, nakuha na sa Dios, kag dito nakita yan naging loyal sa person. Amo na nga kung kisa may discrimination nga nagakatabo, pero ang hambal di resulito naton being other-centered does not discriminate according to political or ideological views. Our being other-centered is rooted in our being God-centered. If we are God-centered, mayara gid kita nga concern sa aton nga kapwa. Mayara gid kita nga concern sa kapakanan sa iban nga mga katawan, labi na sa mga Kristiyanon. If we are other-centered, madali naton ma-share ang kaluwasan sa ila. Madali naton ma-share ang gospel sa mga katawhan nga wala pa nakabati sa mga balita. Ma-share naton ang mensahe sang Dios para sa kaluwasan sa mga katawhan nga wala pa naluwas. Kay duwa man lang kaklase sang tao sa kalibutan ang makita. Ang saved kag ang unsaved. Ang mga linuwas kag ang hindi luwas. Kani ang salamat, we have the Bible nga mo nga aton basihan. Sino ang mga katawan nga saved? Atong may mga pagtuo na sa kay Kristo Jesus. Atong nagtuo sa kay Kristo Jesus kag si Kristo Jesus na amo ang nagapuyo sa ila kabuhi. Muna nga ang ambal ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ who lives in me. Ang ako na pagkabuhi na base na sa kay Kristo Jesus nga naga-istar, nagapuyo sa akon. So isa ka klaro nga bagay nga ginatudo kagamo ni ang righteousness. So diri naton makita nga sulito naton our being other-centered is rooted in our being God-centered. If we are not God-centered, mabudlay nga maging other-centered kita. Kay by nature, because of sin, maiya-iyahon kita, dalok, selfish. Kani ang righteousness dapat gid amo ang makita sa kabuhi sang isa ka tawo
nga nagahambal nga nagatuo man sa Dios o nagatuo sa kay Kristo Jesus. Okay, so letter R na kita. May tatlo pa nga nabilin. Aton lang padayunon sa siningation. Ang letter A, it speaks about sa word nga anointing. Anointing. So, J-R-A. Ang J, godliness. Ang R, righteousness. Ang letter E, anointing. When say anointing, kung sa Ilonggo pa, ginhaplas o hinaplasan. A person who is anointed is separated from the rest to serve for the glory of God. Amo ni ang ginhimo sang Dios sa tanan nga mga nagtuo kag nagbaton sa iya. Ang Dios nagatag sa iya anointing sa tanan nga mga Kristiyanon. Ang word ni nga anointing sa liwat, ang nagakulugan, ginpain na kita sang Dios. Amo na nga ginatudo sa Biblia, isang doktrina nga ginatudo sa Bible, pagkatapos kita nagbaton sa kay Kristo Jesus, bilang aton ginukagaton man dulas ang hambal sa Biblia, we are justified by faith. Ginpakamatarong na kita. Bisan pa nga by nature, ara magyapon sa aton ang old sinful nature, amo na nga kundi kita maghalong kaysa gaobra man ta kasalanan, bisan Kristohano na kita. Pero ang kinaibahan lang, ang isa ka Kristohanon, justified. Muna nga ngambal, Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God. So ang tanan nga mga naghinulsol sang ila kasalanan, nagtuo sa kay Kristo Jesus, kaginbaton si Kristo Jesus bilang ginukag manluluwas, ang hambal sa Biblia, ang ina nga tao, ginpakamatarong na. Kani ang butsilingon, pagkatapos ng ginpakamatarong, we are also not only justified, but we are also sanctified. Ara na ang ginatawag the doctrine of sanctification. When you say sanctification, we are being separated by God. Ginpain kita sang Dios. Muna nga ginatudo sa Biblia, hindi na kita mag-ubra sa mga lubrahon nga iya sang kalibutan. Sang kita wala pa kay Kristo Jesus, gaubra kita sina nga mga bagay. Pero sang ginbato na naton siya, sang nagtuo kita sa kay Kristo Jesus, ginpain na kita sang Dios sa mga bagay nga hindi na gahatag kalipay sa Dios. Bangod ang Dios, He is a holy God, balaan siya nga Dios. Hindi gid siya gusto sang ginatawag nga kalautan. Hindi siya gusto sang muna nga nagakaakig siya sa kasalanan. Muna nga bangod sang kasalanan, nagahimo siya sang mga bagay para ang tao bala makaliso na kag makakilala nga siya mo ang Dios nga dapat alagaron, siya ang Dios nga dapat batunon. Okay, so amin niya ang word nga anointing. A person who is anointed is separated from the rest to serve for the glory of God. Ginpain na, gin-separate na kita from the world to serve for the glory of God. Ginpain kita para mag-alagad sa Dios, para man sa kahimayaan sang Dios. Amo ni nga ang ambal, an anointed one strives towards holiness. Ang isa ka tao nga ginsiparar na sang Ginoo sa kalibutan, ang iya sina ginahandom amo na ang mga holy things, mga balaan na nga mga bagay. Ang butsilingon, holy things of God, ato balang mga butang nga gusto sang Dios nga ato na obrahon. Muna nga ang hambal kinanglan, bayaan na naton ang mga tiko nga mga ulubrahon nga ginaobra naton sang una sang kita wala pa sa kay Kristo Jesus. Gani muna ang kinaibahan gid sang tunay nga Kristiyanon. Ang tunay nga Kristiyanon bangod may Kristo siya kabuhi, nagalikaw ginaya sa kasalanan. Galikaw sa mga bagay nga makaguba sang iya nga kabuhi, makaguba sang iya testimonyo bilang isa ka Kristiyan. So amoy ni ang
Ang letter A, anointing, kag ang pinaka-purpose sang ginhimo ni sang Dios sa aton, nga sang bato naton siya, gintuuhan naton siya bilang aton Ginoo kag aton manluluwas. Kinanglan na ang godliness makita na sa aton in response to His grace nga ginpayag sa aton kabuhi. Ikadua, righteousness. Ang butsilingon, gaobra na kita sa mga bagay para sa pagkamatarong, para nga makita nga ang Dios ara sa aton kabuhi bangod gaobra na kita sa mga righteous things. We have no capacity sa paghimo sa mga maayo nga mga bagay sang kita wala pa Kristo sa aton kabuhi, kaya ang aton lang pirmiya focus aton sarili, pero nag-iba kita sang ginbato naton si Kristo Jesus. Bag-o na kita nga tinuga. We have that new nature. May bag-o na kita nga kinaugali, ginatawag na new life in Christ. Ang aton bag-o nga kabuhi sa kay Kristo Jesus. Amo na nga sadlaw-adlaw sang aton kabuhi, amo ina ang makita. Pero sa tutuod lang, there are many people today nga naga-claim nga nagatuo man kuno sa Dios, pero hindi makita ang ebidensya. Wala pa gani ginbayaan ang mga tiko nga mga practices. Ulipon man gyapon sa mga tiko nga mga pagtudlo. Ano mo na nga ang balaan nga kasulatan, klaro gid nga nagatudlo sa aton nga kung kita sa kay Kristo Jesus na ang sole authority sang aton nga pagtuo, sang aton nga practices sa adlaw-adlaw, amo ang Word of God. The Word of God, the Bible. Kung may mga bagay nga taliwas sa ginatudlo sang Bible, ang challenge sa aton, ibasura ina nga mga bagay. Even though it sounds good, daw nami man pamatian. Even though nga daw nakita naton, daw okay man. Daw lang galing. Hindi okay, kundi daw okay lang. So may madamo nga mga katon na muna nga sa tutuod lang gina-claim naton nga ang aton pungsod Christian, pero kung ikumpara naton ang pag-claim sa mga Pinoy nga Christian kuno ang aton nasyon, kung ikumpara naton sa ginatudlo sang Biblia about Christian, layo-layo bayo. Hindi gid makita ang ebidensya. Muna gani nga kita muna Christian nation subong grabe. Politically speaking, may hearing subong sa Kongreso kay ara ang grabe masig bintangay nga ang isa mabintang nga kurap ang dapat nga hatagan sang silot, ang ginatagan man sang kung ano nga mga mga bagay, mga balos man. So gatudlan na sino ang kurap. Gani mo na nga hindi problema tani sang Philippines ang corruption kung Kristohanon ang tanan nga mga Pinoy. Una nga masiling naton kurom ang Pilipino reliyoso lang. Pero sa pagka-Kristohanon taliwas, kalayo-layo. I-apply ang 2 Corinthians 2 Corinthians 5:17. So gani siningat yon mga kabyanan. Sorry daw nagkatulaton nga puwak. Padayono naton ni sa masunod nga Miyerkules. Wala naton natapos. Ang word bala ni nga grace. Gin acrostic naton. So GRA. Tatlo pa lang. Ang aton din natalakay. Letter J speaks about godliness. Letter R, it speaks about righteousness. Letter A, it speaks about anointing. May nabilin pa. Letter C and E. Tapuso nato ni sa masunod nga Miyerkules. Ina, kung magapadayon ka mo, ay inyo gid ma-record kung sa mga kauturan naton nga may mga bullpen ka mo dagag may mga papel, pwede nyo ni masulat, ma-record. Kag para maging kumplito,
kundi ginaagda ko kamaluat nga sa mosunod nga Miyerkules magpamati kamo sa aton programa The Living Word. Take note. Miyerkules sang hapon alas 3 tob alas 4. So saluat ginasulit naton luat. Manami ni ang tupiko na aton ni nga ginatalakay kay pirmi lang man ni naton mabatian ang English word nga grace. Mabatian naton sa Ilonggo ang pulo nga bugay. Mabatian naton sa Tagalog biyaya. Pero kung kisa, way naton na digest. Wala naton gid na paidaluman sa pagkilatis kung ano bala ang kahulugan sang grace. Nga may word nga grace sa English. Nga may word nga bugay sa Ilonggo. Kag biyaya naman kung sa Tagalog. So aton ni padayonon sa masunod nga Miyerkules. Sa liwat, pasalamat kita. May mga kultura nagapagpupod sa aton programa. Dolores Quintin is watching. So Sister Dolores, thank you for sa imo nga pagpakigupod sa aton siningapon. Amuman sa akon asawa, Arbulario Maika is watching. Yan yun sila lahat sa Cubaysor. Pagsaliwat sa aton mga kabyanan, aton nga ginaagda kamutanan, diri man gyapon sa siningaton paborito nga station, Radio Boracay 106.1 FM, and at the same time sa Boracay Malay streaming. Pag saliwat, ini ang inyo abyan, Pastor Peter A. Marbulario, nga nagahatag sing pagpadumdum sa tanan, nga gusto gid siyang Dios abyan, nga ikaw maluwas.